Misis na hindi pumayag i-donate ang atay sa kanyang partner, kinasuhan ng mister. Transplant ang pag-asa ng mga taong nahaharap sa isang malubhang sakit. Kagaya na lang ng mister sa kwentong ito na kailangan ng liver transplant para madugtungan ang kanyang buhay. Matapos malamang matching donor ang kanyang misis, kinausap niya ito para mag-donate pero sa hindi inaasahan, tumanggi ang babae. Nakumbinsi kaya ng mister ang kanyang misis para tuluyang maging donor? Eto, isang lalaki mula South Korea ang na-diagnose ng primary biliary cirrhosis, isang rare liver disease, at mayroon na lamang siyang 1 taon para mabuhay kapag walang liver transplant. Dahil sa kagustuhang mailigtas ang lalaki, binenta ng kanyang mga magulang ang kanilang bahay at inalagaan din siya ng kanyang misis. Pero isang himala ang dumating sa buhay ng lalaki matapos madiskubring mahigit 95% ang compatibility ng human leukocyte antigen o HLA ng kanyang misis para maging donor. Pero gumuho ang mundo ng mister nang tumanggi ang kanyang misis para maging donor dahil mayroon umano siyang phobia sa karayom at sharp objects kaya hindi niya raw kakayanin ang surgery. Dahil dito naramdaman ng mister na siya ay pinagtaksila ng kanyang asawa at inisip na gusto na lang siyang makitang mahirapan at mamatay. Buti na lang mayroong brain dead na pasyente ang naging donor ng lalaki at matagumpay namang naisagawa ang liver transplant. Pagkatapos ng operasyon ng lalaki, nagsimula siyang imbestigahan ang kanyang asawa at naghain ng kasong malicious abandonment at divorce dahil umano sa kanyang naramdamang betrayal. Nilinaw naman ng misis na hindi totoo na mayroon siyang phobia sa karayom, bagkus takot lang daw siyang maiwan ang kanilang 2 anak kung may mangyari man sa kanyang hindi maganda habang isinasagawa ang transplant. Matapos na masusing investigasyon, pinaburan ng korte ang desisyon ng misis at sinabing ang organ donation ay hindi sapilitan kahit sa mag-asawa. Dagdag pa ng korte, reasonable din umano ang rason ng babae dahil sa takot na maaaring maiwan ang kanilang mga anak at inisip lang niya ang kapakanan ng mga bata. Napagdesisyonan ng mag-asawa na mag-divorce na lang habang nasa pangangalaga naman ng babae ang mga bata at patuloy pa rin nagbibigay ng financial support para sa medical recovery ng kanyang ex-husband. Ikaw, anong gagawin mo kung tatanggirin ang iyong asawa sa pagdodonate ng organ? DWIZ Research Report. Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliw Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.